Isang marangyang corporate gala. Nagkakasiyahan ng mga bisita. Si Gabriel Santos at ang kanyang fiancé ay nakatayo sa gitna, mayabang na nagngingitian. Ang gabing ito ay para sa atin, mahal. Ang pinakamagandang simula ng ating kinabukasan. Salamat, Gabi. Sa wakas, ang buhay na nararapat sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alana Reyes. May malamig na kumpiyansa sa kanyang mga mata. Napatingin ang lahat sa kanya. Isang VIP businessman. Alana ay direktang lumapit sa VIP businessman at iniyabot ang kanyang business card. Malakas na bumulong ang VIP. VIP businessman? CEO ng Phoenix Holdings? Namumutla. Phoenix Holdings? Imposible! Alana ay lumingon kay Gabi, may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nanginginig si Gabi. Ang akala ninyo, ako ang binaliwala. Kayo ang niloko ng sarili ninyong pagmamataas. Umiiyak si Alana, hawak ang litrato ng kanyang anak, habang pilit siyang pinapaalis ng mga security guard ng pamilya Santos. Huwag ninyo akong agawan ng anak! Balik sa kasalukuyan. Tahimik ang buong bulwagan. Nakatingin ang lahat kay Alana, nagtataka kung paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan. Anong ibig sabihin nito, Alana? Ibig sabihin, bumalik na ang nararapat na may-ari ng lahat ng inyong inagaw. Sa loob ng isang corporate boardroom, nagkakaroon ng board meeting. Nasa gitna si Gabi, may tiwala sa sarili. Kaya, mga kasama, ang ating kumpanya ay nangunguna pa rin sa industriya. Biglang bumakas ang pinto. Pumasok si Alana, sinundan ng kanyang legal team. Nagulat. Alana, anong ginagawa mo rito? Walang karapatan ang isang tagalabas dito. Tagalabas? Mr. Santos, ako ang pinakamalaking shareholder ninyo ngayon. Ito ay isang hostile takeover. Ano? Imposible. Narito ang mga dokumento. Binili ni Ms. Reyes ang majority shares ng inyong kumpanya na nasa bingit ng pagkalugi dahil sa maling pamamahala. Naggalit. Ang kumpanya ay stable. Stable? Ang utang ninyo sa mga suppliers ay doble na, Mr. Santos. Ang presyo ng shares ninyo ay bumaba ng 30% nitong nakaraang buwan. Isa pang board member? Bulong. Totoo ba yan? Hindi namin hahayaang mangyari ito. Wala na kayong magagawa. Ang hustisya ay hindi nagmamadali. Naghihintay lang ito ng tamang oras. Sa isang family gathering ng Santos, nag-uusap ang mga miyembro ng pamilya. Dumating si Alana. Gabi's mother, anong ginagawa mo rito, Alana? Hindi ka na Santos? Hindi ka nabibilang dito. Bumalik ako para sa mga bagay na nininakaw ninyo sa akin. Simulan natin sa inyong mga sikreto. Alana ay naglabas ng tablet, ipinapakita ang mga dokumento. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Ang nakatagong utang ng inyong real estate venture. Ang eskandalo ng money laundering sa inyong charity foundation. Lahat ay nasa Phoenix Holdings database. Money laundering? Gabi's mother, sinungaling. Ang mga sikreto ng dilim laging nabubunyag sa liwanag. Kinabukasan, sa tanggapan ni Dr. Marco Ramirez sa isang charity hospital, nag-uusap sila ni Alana. Kaya pala matagal nang pinansin ng Phoenix Holdings ang aming charity. Alam ninyo ang lahat. Gusto kong itama ang mga pagkakamali. May integridad ang Phoenix Holdings. Napakalakas mo. Salamat sa pagtulong sa amin. Alam kong gagawin mo ang tama. Dumating ang isang abogado sa tanggapan ni Alana. Naglagay ng dokumento sa mesa. Abogado ni Gabi ng petisyon para sa full custody ng inyong anak. Malamig. Ginagamit niya ang bata, walang kahihiyan. Nasa kanya ang lahat ng papeles at nakasaad na pabaya ka bilang ina. Tumayo. Hindi ko pinalampas ang nakaraan, ginamit ko ito para itayo ang aking kinabukasan. Ngayon, oras na para sirain ang kanyang kinabukasan. Sa isang public court hearing, nakaupo si Alana at Gabi sa magkabilang panig. Maraming reporter at tao sa gallery.
Ang akusado, si Miss Alana Reyes, ay isang oportunista. Iniwan ang kanyang anak para sa pera, isang di karapat-dapat na ina. Grabe, ang tindi ng paratang. Your Honor, may ebidensya kami na magpapatunay na ang lahat ng iyan ay kasinungalingan. Alana ay tumayo. Ang Phoenix Holdings ay binuo mula sa pondo ng isang charity, ang Hope Foundation, na ninakaw ni Mr. Gabriel Santos, ang ama ng aking anak. Biglang gulat ang buong korte. Nagkakagulo ang mga reporter. Nagsisigaw! Lies! Nagsisinungaling siya! Narito ang mga bank statements at audit reports na nagpapakita ng paglilipat ng pondo mula sa Hope Foundation sa personal accounts ni Mr. Santos. Bumagsak sa upuan. Hindi totoo yan. At ang mga dokumento ng custody na ginamit ni Mr. Santos, pekeng pirma ko ito. May ebidensya rin kami ng kanyang pagpapabaya sa aming anak habang ako ay nasa ibang bansa. Order! Order in the court! Nagalit, tumayo at nagtangkang sugurin si Alana. Papatayin kita! Pinigilan siya ng mga security guards. Nagsisigaw si Gabi habang kinakaladkad palayo. Ang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Isang iskandalo! Bumagsak ang Santos Empire! Naglabasan ng mga headlines sa TV. Alana Reyes wins custody. Santos family faces fraud charges. Sa loob ng kulungan, nakakulong si Gabi, nakatingin sa labas ng bintana, puno ng pagsisisi at galit. Alana ay lumabas ng korte, hawak ang kamay ng kanyang anak. Ngumiti ang anak niya. Alana, ipinagmamalaki kita. Sa wakas, magkasama na kayong muli ng anak mo. Salamat, Marco. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Habang naglalakad palayo si Alana at ang kanyang anak, isang matatang babae na may matatalim na mata ang nakatingin sa kanya mula sa karamihan. Ang matandang babae ay may hawak na isang brooch na may corporate logo na hindi pamilyar kay Alana. Nagkaroon ng pakiramdam ng pagbabanta si Alana. Alana sa sarili. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang.